Hi everyone! Magandang araw sa ating lahat. Nakaraan ay aking ibinahagi ang Genesis chapter 2. Balikan lang natin kung ano ang nangyari nakaraan. Nang tao ay nilikha ng Diyos mula sa alikabok, ihinugis na kanyang kalarawan, hiningahan sa ilong upang magkaroon ng ganap na buhay. At dinala ang tao sa paraiso na kanyang nilikha, lugar na napakaganda upang doon ang tao mamuhay. Ngunit may utos na bawal silang kumain ng bunga na nagbibigay kaalaman at kabutihan. Ngayon naman, ang Genesis chapter 3 ang aking tatalakayin. Ngunit bago tayo magpatuloy, ano ang ating matututunan sa Genesis chapter 2? Malinaw doon na nilikha ng Diyos ang tao dahil mayroon siyang napakagandang plano. At sa ating pagpapatuloy sa Genesis chapter 3, ito yung pinakamalungkot na nangyari sa tao. Hanggang ngayon nararanasan ng lahat. Sabi ng ahas sa babae, "Totoo ba na bawal kayo kumain ng bunga ng puno na iyon?" Sumagot ang babae, "Maaari kaming kumain ng lahat ng bunga ng puno sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng punong iyon, dahil kami ay mamamatay kapag kami ay kumain." Sumagot ang ahas, "Hindi totoo iyon. Hindi kayo mamamatay. Dahil alam ng Diyos na kapag kumain kayo, magiging parang Diyos kayo na nakakaalam ng mabuti at masama." Ngunit sa paningin ng babae, napakaganda ng bunga at siya ay nagnanais na makakuha. Siya ay pumunta at siya ay pumitas. Dinalhan niya ang lalaki at kanilang kinain ang bunga. At maya-maya ay nabuksan ang kanilang kaisipan at nalaman nilang sila'y hubad. At maya-maya narinig nila ang Panginoong Diyos na lumalakad sa gitna ng halamanan at sila'y nagtago sa mga puno. Tinawag ng Diyos ang lalaki kung nasaan siya. Ngunit sumagot ang lalaki, "Narinig ko kayo na nasa halamanan at ako ay nagtago sapagkat ako'y hubad, kaya ako nagtago." Sinabi ng Diyos, "Sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga na hindi ko pinapahintulot?" Tumugon ang lalaki, "Ang babae ang nagbigay sa akin ng bunga at kinain ko naman ito." Sumagot ng Diyos, "Ano itong ginawa mo?" Tanong ng Diyos sa babae. "Nilinlang ako ng ahas, kaya ako kumain." Tugon ng babae. Kaya yun, dahil sa pagsuway at hindi pagsunod, ang tao ay pinarusahan ng Diyos. Ang parusang nagbibigay kalungkutan hanggang sa ngayon. Una ay para sa ahas. Isinumpa ang ahas kasama ang ilang mga hayop na sila ay gagapang sa habang buhay dahil sa kanilang paglinlang sa babae. Pangalawa, para sa babae. Ito yung mahirap na panganganak. And pangatlo, isinumpa ang lupa na ating pagsasaka. Nagmumula ang kabuhayan ay pagpapawisan, paghihirapan habang ang tao ay nabubuhay. And pang-apat, ito yung pinakamahirap na nagkaroon ng tao ng kamatayan. And pang-lima, pinakamalungkot dahil pinaalis ang tao sa paraiso. Pero bago sila paalisin, ang Diyos ay lumikha ng kanilang damit mula sa balat ng hayop.
Ito ang separation ng tao sa Diyos. Dala-dala ang kalooban ng tao na nakakaalam ng mabuti at masama. Ang tao ngayon ay mayroon ng dalawang emotion. Yung tinatawag na bad attitude and good attitude na nagagawa sa salita, sa isip, at sa gawa. At doon lagi ang nangyayari at umiikot sa tao. At ito ang nagiging resulta sa mga nangyayari. Na ang tao ngayon ay napalayo sa Diyos dahil sa pagsuway. Ito lang umiikot ang mundo ng tao. Ngunit ang tanong, may pag-asa ba ang tao? Yes. May pag-asa dahil mahal tayo ng Diyos. Sa Juan 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang ipinangangaral ni Jesus nang siya'y dumating. Sabi niya, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Ito ang ipinangangaral ni Jesus na kanyang anak. Ito yung kaligtasan, ito yung pag-asa ng taong nawalay sa Diyos, na tayo ay makakabalik sa piling. Kaya mga kaibigan, sa ating buhay ngayon, mayroong paalala muli tulad kay Adan, kay Eva. Ito ang paalala ng Diyos. Sabi niya, sundin ang kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi daw lahat makakapasok sa kaharian, kundi ang sumusunod lang sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay laging matatagpuan sa magandang balita. Good news. Yun po ay nasa Bible. Kaya maraming salamat sa Diyos ng papuri. See you next time.